Hindi ko alam kung sinabi lang niya yun para magkaroon ng maraming followers, magkaroon ng maraming views. Grabe naman ito. Ay naku po, alam natin na dito sa social media ay hindi ka pwede basta-basta na lang magbibitaw ng salita na hindi mo kayang panindigan. Kung maninira ka lang, wag mo nang gagawin yan. Pero pag sinabi mo dito sa social media, lalo kung ikaw ay influencer, lalo kung malaki ang followers mo, alalahanin mo yung mga followers mo naniniwala sa iyo kasi influencer ka . Kaya pag sinabi mo, dapat gawin mo. Pero matindi itong napanood ko . Kasi naniniwala ako sa akin lang naniniwala ako pagka sikat ka na, marami ka ng followers, makaabot na sa 400,000, 500,000, talagang believe na sa'yo yung mga tao. Pero kung kagaya sa akin, tignan nyo yung aking followers, napakababa, ilan-ilan ang nanonood. Tapos sabihin mo, kasi may napanood ako na ang sabi niya, kung makakabalik ng buhay yung si Digong, Tatay Digong Duterte dito sa Pilipinas, mag-live daw siya, magpapakamatay. Ay, matindi yun . Grabe. Matindi. Sinabi niya yun. Kaya niyang panindigan yun. Paano kung hindi makabalik ng buhay, pero makaka-uwi pa rin siya? Halimbawa, wala nang buhay, dinala rito. Dapat sinabi rin niya kung ano yung gagawin niya. Grabe. Alam natin yun. Kung wag naman sanang mangyari, wag na sanang niyang gawin yun. Kasi kung ano-ano mga pinagsasabi, magpapakamatay daw, mag-suicide siya sa kanyang sarili. Live. Kung makakabalik ng buhay si Digong. Diyos ko naman. Hindi ko alam kung sinabi lang niya yun para magkaroon ng maraming followers, magkaroon ng maraming views. Pero malaki na yung followers niya . Palibasa kasi ito ay hindi ko alam kung hindi mawari kung yan ay lalaki o babae. Kasi ito, tahasan ko na sinasabi, bakla, LGBT. Pero halimbawa, napanood mo ito, punta ka sa aking channel at hindi ka pa nakasubscribe, baka naman pwedeng humingi ng tulong. Kahit isang subscribe lang. Maraming salamat po sa mga nanonood sa akin. Kahit hindi ko followers, may mga nagko-comment na basher. Maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. Kayo ang bumubuhay sa aking channel. Sa social media kasi, para sa akin ito ay isang malayang pagpapahayag ng damdamin. Kagaya ng mga laging sinasabi ng mga nasa mainstream. Yung mga nasa mainstream, lagi nilang sinasabi, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Uy, ano yun? Pero ito, social media ay malaya tayo. Malayang magsabi ng kung ano-anong gusto natin. Malayang magpahayag ng damdamin. Pero alalahanin ninyo, mayroong mga nanonood, lalong-lalo na yung mga bata. Baka hindi na tayo good influencer. Magiging bad influencer na yan. Kaya delikado. Ito, panoorin natin yung sinasabi ko na mag-suicide daw siya. Malaking kasalanan yan sa Diyos pag ginawa niya yan. Panoorin natin .
Ah, ah, mag-live akong gigilitan ko liig ko kung makauwi si Digong. Hanggang ngayong katapusan this year. Ah, Dapat sinabi rin niya kung pag nakabalik ng buhay, wala nang buhay, Digong Duterte, ay may ikinondisyon din niya sana yung kanyang mga followers, yung mga subscriber na halimbawa, magpiesta ako, ganun din sana. Magpapiesta ako, magbigay ako ng ayuda. Naku, wala na talaga. Pero maraming naniniwala na makakabalik siya ng buhay. Walang kasalanan. Kaawaan ng Diyos kung bibigyan pa siya ng mahabang buhay. Pero alam natin na lahat tayo may hangganan. Hindi natin alam kung hanggang saan tayo. Kung hanggang ngayon, kung hanggang mamaya, kung hanggang bukas. Pero sana lang, habang tayo'y may buhay, gumawa tayo ng maganda sa mga kapwa, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Huwag tayong magbibitaw ng hindi magagandang salita, huwag tayong magpakita ng hindi magagandang pag-uugali, kilos. Kaya habang tayo ay may buhay, ito, malakas tayo. Pero na lang kung wala na tayong lakas, nasa banig na ng karamdaman, wala na tayong magagawa doon. Kaya habang tayo may lakas, may buhay, gawin natin yung dapat, yung nararapat. Yun ang gusto ng Panginoong Diyos sa atin. Gamitin natin yung ating buhay para maglingkod sa Kanya at tumulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat.